Magsitayo na po ang lahat. Darasalin po natin ang orasyon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. nagbalita ang anghel ng Panginoon kay Santa Maria. At siya'y naglihi, lalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Manalangin mo kami, Santa Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Diyos, Panginoon naming Diyos, kasihan nawa ang aming kaluluwa ng iyong mahal na grasya at yayamang dahilan sa pagbabalita ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo. Pakundangan sa pagpapakasakit at pagkamatay niya sa krus, ay papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na mag-uli sa kaluwalhatian sa langit, alang-alang kay Jesucristong Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at kailanman, at magpasawalang hanggan, siya nawa. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at kailanman, magpasawalang hanggan, siya nawa. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at kailanman, at magpasawalang hanggan, siya nawa. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang tanghali po.
Magsitayo po ang lahat. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. O papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Umawit ang daigdigan, lahat ng naroroon. Umawit ang sangkatauhan, purihin ng Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. O papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Panginoong Jesus, Ikaw po ang liwanag ng sanlibutan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, Ikaw po ang prinsipe ng kapayapaan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, Ikaw po ang pagkaing nagbibigay buhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, Ikaw ang may gawa ng kadalisayan. Ikaw ang nagmamahal sa wagas na kalinisan. Iginawad mo sa dalagitang si Santa Maria Goretti ang karangalang maging martir. Loobin mo magkaroon ng katugunan ang kanyang pagdalangin na kami maging matapat sa mga utos mo. Pakundangan sa iyong pagkakaloob sa kanya ng putong ng kadalisayan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Oseas. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Masdan mo siya't muli kong suyuin. Dadalhin ko siya sa ilang hahanapin ng buong giliw. At tutugon naman siya tulad nung panahon ng kanyang kabataan. Nang siya'y kunin ko sa lupain ng Ehipto, at sa araw na yaon, ang itatawag mo sa akin ay aking asawa, at hindi na aking Baal. Ikaw ay magiging aking asawa magpakailanman, Israel. Magbubuklod tayo sa katwiran at katarungan, sa matibay na pagmamahalan at sa kaawaan. Ikaw ay magiging tapat kong asawa at makikilala mo ako, ang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanay siya'y nababagabag. Pupurihin ko at pasasalamatan ang Diyos araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman.
Dakila ang poon at karapat dapat na siya'y purihin. Ang kadakilaan niya ay mahirap nating unawain. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Sa alinmang lahi, ang iyong ginawa ay papupurihan. Ihahayag nila ang mga gawa mong makapangyarihan. Ang karangalan mo at pagkadakilay ipamamalita, at isasaysay ko ang mga gawa mo nakahanga-hanga. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Ang mga gawa mong makapangyarihay ipamamalita. Sa lahat ng tao'y aking sasabihing ikaw ay dakila. Ihahayag nila ang lahat ng iyong mga kabutihan. Aawitin nila ang kabutihan mo't iyong kabaitan. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanang siya'y nahahabag. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Si Kristo ay nagtagumpay, nalupig ang kamatayan, nagningning ang pagkabuhay. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang nagsasalita si Jesus, may dumating na isang pinuno ng mga Hudyo. Lumuhod ito sa harapan niya na atang sabi, "Kamamatay lang po ng aking anak na babae. Ngunit sumama lamang kayo sa akin at ipatong ang inyong kamay sa kanya ay mabubuhay siya." Tumindig si Jesus at sumama sa kanya. Gayon din ang kanyang mga alagad. Sumunod din ang isang babaeng may 12 taon ng dinudugo. Lumapit ito sa likuran ni Jesus at hinipo ang laylayan ng kanyang damit, sapagkat sinabi niya sa sarili, "Mahipo ko lang ang kanyang damit ay gagaling na ako." Bumaling si Jesus at pagkakita sa kanya ay sinabi, "Anak, lakasan mo ang iyong loob. Pinagaling ka ng iyong pananalig." Noon di gumaling ang babae. Nang dumating si Jesus sa bahay ng pinuno, nakita niya ang mga manunugtog ng plauta at ang maraming taong nagkakaingay. Sinabi niya, "Magsilabas kayo, hindi patay ang bata, natutulog lang." At siya'y pinagtawanan nila. Ngunit nang mapalabas na ang mga tao, pumasok siya, hinawakan ang kamay ng bata, at ito'y nagbaangon. At ang balita tungkol sa pangyayaring ito ay kumalat sa buong lupaing yaon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Tayo na dumudulog sa dambana ng ating Poong Jesus Nazareno, una sa lahat para magpasalamat sa Kanya. Nais ko rin pong batiin ang ating Hijos del Nazareno Anpon. Ayan.
sa pagdiriwang ng kanilang ika-20 taon ng paglilingkod at pagmamahal sa Poong Jesus Nazareno, ang mga balangay, mga kababaihan ng HDN Anpon. Ito po ay sa pangunguna ni Pres Albert Cañete. Palakpakan po natin ang ating mga Anpon na narito. Congratulations, 20 long years ng pamimintuho, debosyon, paglilingkod at pagmimisyon sa ating Poong Jesus Nazareno. Pwede po ba na lingunin natin yung mga tao sa paligid natin? Sabihin po natin, God bless you. Minsan po, samot-samo ang ating nararamdaman pagdating sa Panginoon o paglapit natin sa Panginoon. Marahil may mga punto sa buhay natin, pakiramdam natin hindi tayo karapat-dapat sa Diyos. Hindi tayo dinidinig ng Diyos dahil sa ating katayuan. Minsan, ang gulo-gulo ng buhay natin at nagsasabi natin sa ating sarili, napakahirap magdasal. Ako ba ay dinidinig pa ng Diyos? Minsan po, hindi natin alam kung nasa saan tayo. Nalilito tayo. Hindi na natin minsan maintindihan maging ang ating sarili. At tayo ay laging may katanungan sa Diyos. Ito yung mga pangyayari sa buhay natin. At ito ay bahagi ng realidad ng buhay ng tao. Pero alam po ninyo, may sinasabi ang Panginoon, lalot higit, kapag ang kalagayan o ang katayuan nating sa buhay ay maraming tanong, maraming kaguluhan, nakalilito, at tila tayo ay naliligaw, at pakiramdam natin hindi tayo karapat-dapat sa Diyos. Tingnan natin yung Ebanghelyo. Ang Ebanghelyo ay tungkol sa paglapit ng isang pinuno ng mga Hudyo. Pinuno ng mga Hudyo. Ibig sabihin po, ito ay isang paglapit ng isang may kapangyarihan sa isang simpleng tao na kagaya ni Jesus. Doon pa lamang po, medyo questionable. Pwede bang mangyari iyon? Lalapit sa iyo ang isang may mataas na katungkulan, ikaw na simpleng tao lamang. At hindi lang po yun. Meron siyang pakay. Yung pakay mas nakakagulat. Ang pakay niya, yung anak niyang namatay, bubuhayin ni Jesus. Yung patay, bubuhayin ni Jesus. At hindi sa komplikadong pamamaraan. Ang sabi ng pinuno, patungan nyo lang inyong kamay. Ha? Talaga? Papatungan lang ng kamay? Nagsisimula ng mag-build up sa ating ebanghelyo ang mga katanungan. Pwede ba yon? Pero hindi doon nagtapos ang usapan. Dahil lang ang Panginoon sumama doon sa pinuno ng mga Hudyo, habang naglalakad siya, bigla na lamang may humipo sa laylayan ng kanyang damit. Sino itong humipo na ito? Ito ay babae na 12 taon na, 12 years na dinudugo. 12 years na dinudugo. At ano ang sabi ng babae? Mahawakan ko lang, mahipo ko lang ang kanyang damit, gagaling na ako. Ha? 12 years ka nang may sakit. Malubha na yan. Baka cancer na yan. Pero, ang sinasabi ng babae, mahipo ko lang yung damit, gagaling na ako. Muli pagtatanong, pagkalito, pwede ba yun? Ang hirap yata ng sitwasyon na yon.
Pero ano nangyari? Instant healing ang tinanggap ng babaeng ito. Nakarating si Jesus doon sa bahay ng pinuno ng Hudyo. Pero pagdating doon, naglalamay na po. Naglalamay na. Mayroon na pong kumakanta ng mga awitin sa lamay. Yun yung tradisyon doon kasi ng mga Hudyo, no? Meron na mga namimighati. Meron na mga nakikidalamhati, nakikiramay. At naroroon na sa bahay. Imagine nyo yung mga lamay sa bahay. Nandun yung mga kapitbahay, kaanak, halo-halo. Yun ang nadatnan ni Jesus. Naglalamay na yung mga tao doon. Pero ano sinabi ng Panginoon? Bakit kayo naglalamay? Hindi patay ang bata, natutulog lamang siya. Muli, isang sitwasyon na naman na nakalilito, nagtatanong tayo, gayon pa man, sa bandang huli, tunay nga na ang batang ito na itinuring ng patay ng madla ay bumangon at buhay na buhay. Ano po sinasabi sa atin dito? Na ang Panginoon ay buhay na buhay at may angking kapangyarihan at karunungan, lalo't higit sa mga sandali ng ating buhay na marami tayong katanungan. Sa mga sandali ng ating buhay na parang gulong-gulo tayo. Sa mga sandali ng ating buhay na parang ang dami-dami nating iniisip. Doon, mas ipinapakita ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan. Sa mga panahon at sandali na nagsasabi tayong hindi tayo karapat-dapat, mas higit ang Panginoon ang nagnanais at naghahangad na ipadama sa atin at ipaalam sa atin ang kanyang kapangyarihan. Bakit nga ba? Bakit nga ba kapag magulo ang buhay natin, kapag marami tayong pagkakamali, bakit nga ba mas lalo tayong lumalayo sa Diyos? Kapag batid natin yung mga nagawa nating pagkakamali ng lihim, kapag alam natin marami tayong naargabyado, kapag naalam natin marami tayong nagawang kasalanan, bakit ganon? Mas lalo tayong lumalayo sa Diyos. Mas lalo tayong hindi nagdarasal at nagsisimba dahil sinasabi natin sa ating sarili, hindi ako karapat-dapat. Bakit? Bakit mo sinasabi iyan? Gayong ang Diyos, minahal tayo sa mga sandali at panahon na tayo ay lubhang makasalanan. Bakit mo iniisip yan? Gayong minahal tayo ng Diyos hindi dahil matuwid tayo, o hindi dahil tayo ay nanghihina, tayo ay nagkakasala. Ang Diyos, mas makikita natin at nananaig natin ang kanyang kapangyarihan sa mga panahon na tayo ay tila nanghihina, nagtatanong at naliligaw. For the past 2 weeks, 2 linggo po, for the past 2 weeks, 2 tao po ang kilala ko ang nabigla sa hindi inaasahang pangyayari. Yung una, natuklasan sa kanyang pagkakaospital na marami palang bara sa kanyang puso. Marami palang bara sa kanyang puso. Yung ikalawa, napag-alaman nung isang araw lamang na siya pala ay may cancer. Cancer sa ovary. Nakagugulat, hindi inaasahan, maraming tanong.
Pero ako po ay na-inspired sa dalawang ito. Dahil kahit sa gitna ng kanilang pagtatanong, sa gitna ng tila parang hindi nila maintindihan, narinig at naramdaman ko sa kanila ang mas matibay na pananampalataya sa Diyos. Ang kanilang pagtitiwala sa Diyos. At dahil dito, hindi tayo bibiguin ng Diyos. Pakatandaan po natin, ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos ay lalong nating nakikita at nananaig, lalo't higit sa mga panahon na tayo ay pinupuno ng maraming tanong, na tayo ay nakararamdam ng panghihina o pagkaligaw. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, hindi ninais ng Diyos ang ating kamatayan, nilikha niya tayo para sa buhay, ngunit mas pinili natin ang kamatayan sa bawat pagkakasala natin. Si Kristong tagapagligtas ang nagbabalik sa atin sa buhay at lumalapit tayo sa Ama sa pamamagitan niya. Ama ng buhay, pakinggan mo kami. Ama ng buhay, pakinggan mo kami. Ang simbahan naway maging tanda ng gawaing mapagpagaling ni Kristo sa pamamagitan ng pagmamalasakit sa mga may karamdaman sa katawan, isip at diwa. Manalangin tayo. Ama ng buhay, pakinggan mo kami. Ang mga doktor at mga nurse at yung mga nag-aalaga ng mga may sakit naway magpakita ng habag at kahinahunan ni Kristo. Sa pag-aaruga sa mga maliliit nating mga kapatid, manalangin tayo. Ama ng buhay, pakinggan mo kami. Ang mga taong nagdurusa sa kahirapan, naway lumapit kay Jesus na naging hamak para sa atin. Manalangin tayo. Ama ng buhay, pakinggan mo kami. Ang mga pusong wasak, naway mapaghilom natin sa pamamagitan ng ating mabubuting gawa at salitang nagdudulot ng kasiyahan, manalangin tayo. Ama ng buhay, pakinggan mo kami. Ang mga namayapa, naway masiyahan sa makinang na bukang liwayway ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Ama ng buhay, pakinggan mo kami. Diyos Ama, patuloy mo kaming hilumin sa lahat ng masama at hayaan mo ang iyong kabutihan ang magliwanag sa amin sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Panginoon, narito ang alay sa iyo. Nagmula sa iyong bayang masayang nagsalo. Aming sanang mga alay gawin mong totoo. Itong alak at tinapay gawing dugo't katawan mo. Panginoon, Panginoon, alay sa iyo. Nang iyong bayang nagpupurit ng kakaisa sa iyo. Bukas pala naming alay mga bungang ito, ang tinapay at alak na sa lumpay hango.
pati puso namit isip, laan din sa'yo. Nang nagbago't maging ilaw, gabay tulad mo. Panginoon, Panginoon, sapat na ito ang matulad sa iyong pusong yakap ang buong mundo. Panginoon, Panginoon, dinggin ang samo ng iyong bayan na tinipon sa dulang na to. Puspusin mo ng iyong spiritu ang bawat tao nang makita't madama ang pagkakaisa sa'yo. Panginoon, Panginoon, ang lahat ng ito, isang alay ng sambayang nagmamahal sa'yo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakabanalin mo at basbasan ang mga alay na nakahanda upang pag-alabin nito ang aming diwa sa ningas ng pag-ibig mo na nagdulot ng tagumpay sa pagpapakasakit ni Santa Maria Goretti sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong aming kagalakan na sa Santa Maria Goretti ay parangalan. Siya'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay pahayag kahit siya'y mamatay, sapagkat minarapat mong kanyang matularan ng iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo banal ang kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na yahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat.
Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kahit iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Santo Papa at ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni Santa Maria Goretti, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Bilang magkakapatid, bahagi ng iisang pamilya ng Diyos, tumawag tayo sa ating nagmamahal na Ama sa Langit. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, itong nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
dwell in the shelter of the Lord, who abide in his shadow for life. Say to the Lord, my refuge, my rock, in whom I trust, and he will raise you up on eagle's wings, bear you on the breath of dawn, make you to shine like the sun, and hold you in the palm of his hand. The snare of the faller will never capture you, and famine will bring you no fear. Under his wings your refuge, his faithfulness your shield, and he will raise you up on eagle's wings, bear you on the breath of dawn, make you to shine like the sun, and hold you in the palm of his hand. For to his angels he's given a command to guard you in all of your ways. Upon their hands they will bear you up, lest you dash your foot against a stone. And he will raise you up on eagle's wings, bear you on the breath of dawn, make you to shine like the sun, and hold you in the palm of his hand, and hold you in the palm of his hand. Mga paalala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, babasbasan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap naming banal na pakikinabang ay makapagdulot nawa sa amin ng katatagan na nagkaloob ng katapatan sa paglilingkod at tagumpay sa pagtitiis ng pagsubok sa iyong martir na si Santa Maria Goretti, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa gitna ng kaguluhan at katanungan ng ating buhay, ang Diyos ay naghahatid ng kagalingan na may kaayusan.
Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating misa, humayo kayo bilang mga misyonerong disipulo ng ating poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluwalhati ka namin.